Dismayado si Congressman Adjong ng Lanao, taga Mindanao, dito sa kay NBI Director Jaime o Jimmy Santiago. Kaugnay nga po sa kanyang paliwanag na ano ito tawag dito? Retorika. Ano ibig sabihin retorika? Parang ano ba sa Tagalog yan? Sayusay or salita lang, parang ganon. Ito po yung issue ng sinabi ni dating Pangulong Duterte na dapat mawala daw po yung 12 senador o kaya pasabugin yung Senado. Parang ganun ang sinabi. Okay? At yan daw ay dapat hindi pinalalampas, dapat iniimbestigahan at kinakasuhan ayon dito sa mambabatas na galing sa Mindanao. Okay? Taga Mindanao mismo ha. Ayaw dito sa ginagawa ni Duterte. Tingnan natin itong report na ito. Ring lamang na retorika ang kill joke ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mambabatas, hindi dapat maging normal ang banta ng pagpatay at hindi na kailangan pang maramdaman ng isang tao na siya ay nababantaan para magsalita at itama ito. Anya, mali ang anumang uri ng banta ng pagpatay, anuman ang sinabi. Well, it's so disheartening, no, for public officials, especially those who have served as our president, to say these things, no? To threaten, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senadors. Ayan, no? So, talaga matindi, ha? So, ayan, salamat sa UNTV, ano? Siya isa sa mga nagbalita po sa isyong ito. Isa sa mga lehitimong news network dito sa ating bansa. Ayun, sabi ni Adjong, hindi dapat ito binabaliwala. Dapat ito ay iniimbestigahan at pinapanagot sa ating mga batas. Kasi labag sa batas ang ganyang pahayag at hindi magandang halimbawa sa ating mga Pilipino na ang dating Pangulo, isang abogado, ay magsasabi na ng ganon na mawala yung mga 15 senador at nang manalo daw yung kanyang mga kandidato. Ibig sabihin makapasok. Para pag-amin ni Duterte, mahina yung kanyang kandidato na hindi sila makakapasok kung hindi mawawala yung mga senador dyan. Ganon pong kagarapal yun eh. Pero sinasabi nitong si Director Santiago ay retorika lang daw yun, parang sabi lang. So, di ko alam kung bakit gano'n si Santiago. Di ba yung pagbibiro, labag sa batas. Yung bomb joke, pagka nag-bomb joke, yung ka sa airport, sinabi mo merong explosion na gano'n, huliin ka, kakasuhan ka, hindi ka makakabiyahe. Di ba? So, meron tayong batas tungkol sa mga ganyang klase. Hindi ito nagbibiro dahil hindi naman sinabi ni Duterte doon sa kanyang speech na siya nagbibiro lang. Ngayon lang na negative na ang issue, negative ang feedback sa taong bayan, nagkukumahog ngayon ipagtanggol ng kanyang mga abogado na biro lang yun. Masamang biro yun. Bakit ginagawa yun? Hindi dapat ginagawang biro yan ng isang dating Pangulo at ng isang abogado bilang officer of the court. Kasi ang officer of the court dapat sumusunod sa batas. Rule of law. Di ba? Hindi dapat na yung isang abogado ang magsasabi na parang isang hayop lang ang buhay ng mga tao. Lalo pa yan, 15 senador ang sinabihan niya ang ganyan. Ayun ang debate dito. Ang sinasabi nga ng NBI, parang sinabi lang. Hindi eh. Mabuti pa si General Torre, kahapon nakausap ko sa television, at sinabi niya, hindi ko pinalampas yan. Bilang isang Pilipino, bilang isang PNP official, as director ng CIDG, ako ang komplena. Hindi ko pinalampas yan kasi labag sa batas yan. Sabi nga ni General Torre, sa loob ng 6 na taon, napakarami ang nawalang buhay na hindi natin nabigyan ng hustisya dahil sa kanilang mga ginawa ng mga programa tungkol sa war on drugs. Ngayon ba naman na hindi na Pangulo? Ngayon ba naman magpapatuloy pa rin ang ganitong paliwanag na para bang ang buhay hindi pinapahalagahan? At ito ay mga senador na gusto niyang mawala para lang manalo ang kanyang mga kandidato at makaupo ang kanyang kandidato. Hindi talaga tama yun. Kung ikaw ay professional, ikaw ay matinong Pilipino, ikaw ay may malasakit, pagrespeto sa batas at sa bansang ito, hindi mo talaga magugustuhan niyang ganyang paliwanag. Yan ang punto ni General Torre. Kaya kanyang kinasuhan ng inciting to sedition before Department of Justice. At may gagawing case build-up on the OJ para dyan. Ang tingin ng PNP at ni General Torre, merong nilabag sa na batas. Pang-aabuso ng dating Pangulong Duterte yung kanya sinabi niya na hindi dapat palampasin kasi hindi magandang halimbawa. Pero sa NBI, parang salita lang ito, binaliwala, parang baliwala lang sa NBI. Yun ang kinadidismaya ni Congressman Adjong ng Mindanao. Taga Mindanao yan ha. Taga Lanao.
Dahil ayaw niyang palampasin at huwag ibaliwala yung sinabi ng Duterte dahil buhay ng mga senador. Kung buhay ng mga senador, ginaganon-ganon lang. Paano kaya ang buhay pa ng mga sibilyan? Yung ba dahil lang, kaya nga 30,000 ang mga complainant doon sa war on drugs, tokhang operation noong nakaraang Duterte administration. Kaya pala ganun karami ang complainant. Kasi mga sibilyan sila baliwala. Ay ito nga senador 15 senador. Gusto niyang mawala. Di ba? Ang lupit. At inuulit ko, hindi naman biro. Kasi hindi naman siya nagbibiro. Hindi naman siya, alam mo, ang biro, pagkatapos nung sasabihin niya, biro lang yan, joke lang yan. Hindi naman siya nagmanon eh. Tuloy-tuloy niya sinabi. Nagpalakpakan pa nga ang mga tao dahil natuwa doon sa kanya sinabing kalokohan. Pero ang hindi ko maintindihan dito kay Director Santiago ng NBI, dating judge, dating Manila Police, di ba? Dating prosecutor, bago naging judge. Alam niya yung paglabag sa batas eh. Isa pang sabi niya, hindi ko rin nagustuhan niya sabi niya. Parang nakakatagtaka naman. Sabi niya, yung mismo mga senador, hindi naman nagreklamo eh. Wow. Pag ikaw ba pinagtangkaan ang buhay mo, kailangan ba ang magreklamo dito, ikaw pa o yung pamilya mo? Di ba? Kahit sino pwede magreklamo. Kung hindi magreklamo, yung tao mismo, yung pamilya, pwede magreklamo. Bilang pagmamahal at pagrespeto sa pamilya na sabing kukunin ang buhay. Gusto yata ng NBI, yung mga senador, magpunta sa kanya at magreklamo bago siya mag-imbestiga. Wow. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Akala ko nung araw magaling si Director Santiago pero ngayon parang malambot eh. Di ba nung ipatawag niya si Sara Duterte para doon sa imbestigahan tungkol sa kanyang pagbabanta naman sa buhay ng Pangulo, hindi rin siya sinipot. Hindi nagpakita ang kahit anino ni Sara Duterte sa NBI. Parang hindi sila nirespeto. Ngayon naman si dating Pangulong Duterte ang dapat kasuhan doon sa kanyang sinasabing hindi maganda. May ayaw na bang imbestigahan ng NBI? Ano ba ito? Napakahirap maghanap ng katarungan dito sa Pilipinas ang mga maliliit. Napakahirap maghanap ng hustisya dito sa ating bayan ang mga walang koneksyon at mahirap na Pilipino. Pag malaking tao, kahit magmura, kahit magbanta, kahit paanong sabihin, wala lang. Director NBI, sir, huwag naman ganun. No one is above the law. Kahit dating Pangulo, kahit abogado yan, kung meron nilabag na batas, dapat talagang imbestigahan at papanagutin. Kung nagawa ni General Torre ang papagpapail ng kaso, hindi yun abogado. Si General Torre. Hindi siya nagdalawang isip, ginawa niya ang kanyang obligasyon at karapatan. Pero kayo, taga-NBI, mga abogado kayo, Director Santiago, abogado ka, judge ka. Hindi mo nakita yung pang-aabusong yun? Yung hindi magandang panalita yun at hindi magandang mapakinggan ng taong bayan? Wala bang paglabag sa batas? Pagbuhay ng ibang taon pinag-uusapan, buhay ng 15 senador at institusyon na gustong pasabugin. Di ba? Iiling ka na lang talaga dito sa bayan natin. Kakadismaya, no? Sa ibang bansa, kahit biro, iniimbestigahan, kinakasuhan ang gumawa ng pagbibiro. Pag tinutuo, lalo na. Dito sa atin, grabe na mga garapal, walang pakundangang mga statement galing kay Duterte, ang ibang otoridad, alalang, hindi gumagalaw, ayaw gumalaw. God save the Philippines. Please like and share. God save ang mga mamamayang Pilipino. Mamamayang Pilipino, sana ipangalagaan ng ating Panginoon sa kamay ng mga abusado, sa kamay na nagpapabaya, sa kanilang katarungan, kanilang obligasyon at pagmamahal at malasakit sa mamamayang Pilipino. Lord, kayo na po ang bahala.